Isang nakakapasong init ang biglang kumalat sa kanyang hita. Sinundan ng isang malakas na singhap mula sa katabi niya. Napamulat si Mariam. Ang madilim at malamig na kabin ng eroplano ay tila umikot sa kanyang paningin. Ang unang pumasok sa isip niya ay hindi ang sakit, kundi ang amoy. Ang matapang na amoy ng barakong kape na ngayon ay bumabaha sa kanyang laptop. Ano ba naman yan? Sigaw ng isang boses, iritado at malakas. Pero hindi na narinig ni Mariam ang mga sumunod na salita. Ang nakikita lang niya ay ang itim na likido na gumagapang sa keyboard, pumapasok sa mga siwang, at unti-unting pinapatay ang screen ng nag-iisang bagay na kumakatawan sa 6 na buwan ng puyat at pagod. 6 na buwan ng pagkain ng instant noodles sa kanyang desk. 6 na buwan ng pagtanggi sa mga paanyaya ng kaibigan. Lahat para sa presentasyon na yon. Lahat para sa bakasyong ito na siyang tanging liwanag sa dulo ng kanyang mahabang tunnel. Ang biyaheng ito patungong India, Australia ay hindi lang basta bakasyon. Ito ang kanyang tropeo, ang kanyang bandila ng tagumpay. At ngayon, naliligo ito sa kapeng natapon ng isang aroganteng estranghero. Miss, tissue nga. Utos ng lalaki sa tabi niya na tila ba kasalanan pa ni Mariam ang nangyari. Doon lang siya tuluyang natauhan. Dahan-dahan niyang iniangat ang kanyang tingin mula sa nabasang laptop patungo sa lalaking may kasalanan ng lahat. Nakasuot ito ng mamahaling damit, may relong kumikinang kahit sa madilim na kabin. Pero ang ugali ay mas masahol pa sa pinakamurang bilihin sa Divisoria. Excuse me? Halos pabulong na sabi ni Mariam. Nanginginig ang boses sa pinaghalong gulat at galit. Sabi ko, kumuha ka ng tissue. Hindi mo ba nakikita? Natapunan ako. Sabi pa nito, abala sa pagpagpag ng ilang patak ng kape sa kanyang branded na pantalon. Napapikit si Mariam ng mariin. Huminga siya ng malalim, pilit na pinapakalma ang sarili. Sir, ikaw ang nakatapon ng kape mo. At hindi lang yan sa pantalon mo tumama. Tinamaan ang laptop ko. Tumingin ang lalaki sa laptop na para bang ngayon lang niya napansin. Bahagya itong kumunot noo. Okay, sorry. Babayaran ko na lang kung masira. Ang gaan ng pagkakasabi nito na parang bumibili lang ng candy. Ang tuluyang sumira sa pasensya ni Mariam. Babayaran mo? Alam mo ba kung ano ang laman nito? Ang trabaho ko ng kalahating taon, nandyan. Hindi na babayaran ng pera mo ang puyat at pagod ko. Tumaas ang kilay ng lalaki. Tila na offend. Wow, nagsorry na nga ako. 'Di ba? Hindi na sumagot si Mariam. Walang saysay. Kumuha na lang siya ng sarili niyang tissue at sinubukang iligtas ang hindi na maililigtas pa. Tahimik siyang umupo. Yakap-yakap ang basang laptop habang nararamdaman ang unti-unting pag-init ng kanyang mga mata. Hindi. Hindi siya iiyak. Hindi dahil sa lalaking ito. Makalipas ang ilang sandali nang nakabibinging katahimikan, biglang tumunog ang cellphone ng lalaki. Sinagot niya ito ng walang pag-aalinlangan at nagsalita sa malakas na boses na rinig ng lahat sa paligid. Dad! Ano na naman? I told you, I'm on a trip. May sinabi ang tao sa kabilang linya. Hindi nga ako magpapakasal sa kanya. It's my life. Hindi niyo to pwedeng gawin sa akin. Napasulyap si Mariam. Nakita niya ang pagtiim ng bagang ng lalaki, ang pagkuyom ng kanyang kamao. May tinatakasan pala ito. At sa hitsura nito, malaki ang problemang tinatakasan niya. Ibinaba nito ang tawag ng may malutong na mura. Ang natitirang oras ng biyahe ay ginugol ni Mariam sa pagtitig sa bintana. Pilit na iwinawaksi ang masamang enerhiya na dulot ng lalaki sa tabi niya. Nang sa wakas ay lumapag ang eroplano sa Sydney, nakahinga siya ng maluwag. Eto na yon, tapos na. Hindi na niya muling makikita ang mayabang na lalaking yon. Bibilhin niya ang pinakamahal na kape sa airport para palitan ang masamang lasa na iniwan ng insidente. Nagmamadali siyang bumaba ng eroplano.
Hindi na lumingon pa. Sa baggage claim area, matiyaga siyang nag-abang sa kanyang maleta. Medyo gumaan na ang kanyang loob. Nasa Australia na siya. Simula na ng kanyang pinapangarap na pahinga. Habang pinagmamasdan ang mga umiikot na bagahe, isang pamilyar na boses ang muling pumunit sa kanyang kapayapaan. Ano ba tong airport nyo? Pati ba naman baggage cart kailangan pang bayaran? Napalingon si Mariam. Doon, ilang metro lang ang layo. Nakatayo ang katabi niya sa eroplano. Si Mr. Mayabang. Kinakausap nito ang isang airport staff na halatang nagpipigil ng inis. Iniwas agad ni Mariam ang kanyang tingin. Umaarteng hindi niya ito nakita. Nagdasal siya na sana ay hindi siya mapansin nito. Nakita niya sa gilid ng kanyang mga mata na bumunot ito ng isang makintab na itim na credit card mula sa kanyang wallet at iswipe ito sa machine para sa mga card. Card declined. Kumunot ang noo ng lalaki. Sinubukan niya ulit. Ganoon pa rin. May halong pagkainis na kumuha ito ng isa pang card. Isang kulay ginto naman. Muli niyang sinubukan. Card declined. Ang pagkainis sa mukha nito ay unti-unting napalitan ng pagkalito at pagkatapos ay nang bahagyang pag-aalala. Lumingalinga ito sa paligid na para bang may hinahanap na sagot. Sinubukan niya ang isa pang card at isa pa. Lahat ay tinanggihan ng makina. Hindi napigilan ni Mariam ang isang munting na ngiti na sumilay sa kanyang mga labi. Karma. Ang bilis naman yata. Nang makita na ni Mariam ang kanyang maleta, agad niya itong kinuha. Habang naglalakad siya patungo sa exit, hindi niya sinasadyang mapadaan malapit sa kinaroroonan ng lalaki. Nakatayo na lang ito roon. Hawak ang kanyang wallet, ang kaninang kayabangan ay ganap ng naglaho. Ang kulay sa kanyang mukha ay nawala at napalitan ng purong pagkataranta. Sa isang iglap, nagtama ang kanilang mga mata. Nakita ni Mariam sa mga mata nito ang isang bagay na hindi niya inaasahan. Desperasyon. Ang lalaki, na ngayon ay mukhang isang basang sisiw, ay dahan-dahang lumakad palapit sa kanya. Ang bawat hakbang ay tila mabigat, puno ng pagkatalo. Huminto ito sa kanyang harapan. Ang dating matikas na tindig ay ngayoy baluktot dahil sa hiya. Ibinuka nito ang kanyang bibig, pagkatapos ay isinara ulit. Huminga ito ng malalim. Tila nilulunok ang lahat ng kanyang pride. Miss, sabi nito sa isang boses na halos pabulong, nanginginig at basag. Tulungan mo ako. Hindi alam ni Alon kung ano ang mas masakit, ang malamig na katotohanan na wala na siyang pera, o ang paraan ng pagtingin sa kanya ng babaeng nasa harapan niya. Walang awa, walang simpatya. Tila ba isa siyang nakakadiring insekto na bigla na lang sumulpot sa kanyang paanan. Tulungan mo ako. Ulit niya, at narinig niya ang sariling boses na tila galing sa ibang tao. Mahina. Desperado. Tinaasan lang siya nito ng kilay. At bakit naman kita tutulungan? Matapos mong sirain ang laptop ko at ang buong biyahe ko? Pagkatapos ay tinalikuran na siya nito at nagsimulang maglakad palayo. Hila-hila ang maleta. Isang alon ng purong takot ang biglang bumalot kay Alon. Mag-isa. Nasa ibang bansa siya. Walang contact, walang credit card, walang cash. Ang tanging taong pamilyar sa kanya, kahit sa masamang paraan ay ang babaeng yon. Miss, sandali. Sigaw niya at tumakbo para habulin ito. Bit-bit ang sarili niyang mga bagahe na ngayon ay parang mga malalaking bato sa kanyang mga kamay. Please, makinig ka muna. Hindi ito lumingon. Nagpatuloy lang ito sa paglakad. Na-block ang lahat ng cards ko. Pakanato ng dad ko, sigurado ako. Sabi niya, halos pasigaw na para marinig siya. Huminto ito sa wakas, pero hindi pa rin siya hinarap. At problema ko ba yun, sir? Ang lamig ng boses nito ay kayang magpayelo ng disyerto. Hindi, pero wala akong ibang kilala dito. Wala akong matutuluyan. Wala akong makakain. Sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, naramdaman ni Alon ang hiya. Ang pride na dati parang baluti niya ay ngayoy basag na at nagkalat sa sahig ng Sydney Airport. Humarap ito sa kanya
At sa ilalim ng maliwanag na ilaw ng airport, nakita ni Alon ang pagod at inis sa mukha nito. Fine. Sasamahan kitang tumawag sa bangko mo o sa pamilya mo. Pero yun lang yun. Umiling si Alon. Hindi mo naiintindihan. Kapag tinawagan ko sila, pauuwiin nila ako. At kapag umuwi ako, ipapakasal nila ako sa babaeng hindi ko mahal. Napabuntong hininga ito ng malalim. Okay, kwento mo yan sa sarili mo. Kailangan ko nang umalis. Sa desperasyon, ginawa ni Alon ang hindi niya akalaing gagawin niya. Hinarangan niya ang daan nito. Please, sumama ka muna sa akin sa isang coffee shop. Kahit 10 minuto lang. Magpapaliwanag ako. Kung pagkatapos noon ay gusto mo pa ring umalis, hindi na kita pipigilan. Ako na ang bahala sa sarili ko. Tinitigan siya nito ng matagal na para bang sinusuri kung nagsasabi ba siya ng totoo o isa lang itong malaking palabas. Sa huli, marahil ay dahil sa pagod, pumayag din ito. Fine, 10 minutes. Sa isang maliit na cafe sa loob ng airport, umupo sila sa magkabilang dulo ng mesa. Si Maria may umorder ng kape, si Alon ay tubig lang. Hindi na niya sinubukan pang magkunwari. Ikinuwento niya ang lahat. Ang pagiging nag-iisang tagapagmana ng isang malaking kumpanya. Ang ama niyang kontrolado ang lahat. At si Isabela ang pinsan niya na gustong ipakasal sa kanya ng kanilang mga pamilya para pag-isahin ang kanilang mga negosyo. Kaya tumakas ako. Pagtatapos niya, akala ko kapag nandito na ako, titigilan na nila ako. Pero mali ako. Pinutulan nila ako ng lahat. Tahimik lang na nakikinig si Mariam, humihigop ng kanyang kape. Walang emosyon sa kanyang mukha. So anong plano mo ngayon? Tanong nito. Hindi ko alam. Pag-amin ni Alon, doon, sa harap ng isang estranghero, gumuho ang lahat ng kanyang tapang. Wala akong ideya. Tumango ito. Tila naiintindihan pero walang pakialam. Okay, 10 minuto na. Aalis na ako. Tumayo ito. Pero bago pa man ito makahakbang, isang ideya ang biglang pumasok sa isip ni Alon. Isang ideyang napaka-imposible, napakabaliw. Pero ito na lang ang natitira sa kanya. Paano kung bigyan ko sila ng gusto nila? Mabilis niyang sabi. Muli itong huminto. Anong ibig mong sabihin? Gusto nila akong magpakasal, di ba? Sabi ni Alon, nararamdaman ang pagbilis ng tibok ng kanyang puso. Kung gusto nila ng asawa, bibigyan ko sila ng asawa. Tumingin siya ng diretso sa mga mata ni Mariam. Pakasalan mo ako. Natawa si Mariam. Isang tawang walang saya. Nababaliw ka na ba? Hindi, seryoso ako. Pagpupumilit ni Alon, tumatayo na rin. Isang kasal sa papel. Isang kontrata. Magpapanggap tayong mag-asawa. Ipapakita ko sa kanila na masaya ako, na may sarili na akong buhay. Kapag nakumbinsi na sila at ibinalik na nila ang access ko sa pera ko, babayaran kita. Malaking halaga. Tinitigan lang siya nito na parang nakakita ng multo. Magkano ang kailangan mo para ayusin ang laptop mo? Doblehin natin. Triplihin. Sabihin mo lang ang presyo mo. 5 milyong piso? 10? Kaya kong ibigay yon. Basta tulungan mo lang ako ngayon. Umiling-iling si Mariam. Hindi. Bakit hindi? Dahil si Raulo ka at hindi ako Hindi ito ganoon, putol ni Alon. Isa itong business deal, isang transaksyon, walang emosyon na kasama. Tulungan mo ako at tutulungan kitang lutasin ang anumang problema na meron ka. Lahat tayo may presyo, di ba? Sa sinabi niyang iyon, nakita ni Alon ang isang bahagyang pagbabago sa mga mata nito. Isang kislap ng hindi kasakiman, kundi isang bagay na mas malalim. Para itong isang bigat, isang alaala. Pero mabilis din itong nawala. Tapos na tayo mag-usap, sabi nito at tuluyan nang umalis. Sinundan niya ito hanggang sa hotel nito. Nagmakaawa siya sa lobby. Pinagtitinginan na sila ng mga tao. Sa huli, dahil sa hiya, sinabihan siya nito
na maghintay sa labas ng kanyang kwarto. Pumasok ito at isinara ang pinto ng malakas. Magdamag na nakaupo si Alon sa sahig ng hallway, katabi ang kanyang mga maleta. Gutom, pagod, at wala ng pag-asa. Kinain na niya ang lahat ng kanyang pride. Ito na siguro ang parusa niya sa pagiging isang pasaway. Nang sumikat ang araw, tumayo siya. Tanggap na niya. Talo na siya. Tatawagan na niya ang kanyang ama at haharapin ang kanyang kapalaran. Pero habang papalakad na siya patungo sa elevator, bumukas ang pinto ng kwarto ni Mariam. Nakatayo ito roon, bihis na bihis, mukhang hindi natulog pero determinado. Tumingin ito sa kanya, ang mga mata ay seryoso at walang bahid ng pagbibiro. May mga kondisyon ako. Habang nakatayo si Mariam sa may pintuan, pinagmamasdan ang pagod at talunang anyo ni Alon. Isang imahe ang biglang pumasok sa isip niya. Ang mukha ng dati niyang fiancé. Ang ngiti nito habang nangangako ng habambuhay na pagsasama. Ang blangkong ekspresyon nito nang sabihin nitong tapos na sila. Kasabay ng pag-amin na baon na sa utang ang pamilya nito at kailangan niyang dumiskarte. Ang diskarte na yon ay ang pag-iwan sa kanya na may wasak na puso at isang malaking loan sa bangko na nakapangalan sa kanilang dalawa. Isang utang na hanggang ngayon ay binabayaran pa rin niya, na siyang dahilan kung bakit kinailangan niyang magtrabaho na parang kalabaw sa loob ng 6 na buwan para lang sa bakasyong ito. Ang alok ni Alon ay kabaliwan. Isa itong malaking katangahan. Pero ang 10 milyong piso? Hindi lang nito mabubura ang utang, mabubura nito ang huling bakas ng lalaking nanloko sa kanya. Mabibigyan siya nito ng kalayaan, isang tunay na simula. Ang pride ba niya ay mas mahalaga pa sa kalayaan niya? Sa pagkakataong ito, hindi. May mga kondisyon ako. Ang mga salitang yon ay tila nagbigay buhay muli kay Alon. Tumayo ito ng tuwid. Ang mga mata ay nagkaroon ng panibagong kislap ng pag-asa. Makalipas ang 1 oras, nakaupo na ulit sila sa isang cafe. Pero sa pagkakataong ito, may laptop na nakabukas sa pagitan nila. Isang luma at mabagal na laptop na hiniram ni Mariam mula sa hotel. Nasa screen ang isang blangkong dokumento na may titulong Marriage Contract Agreement. Unang-una, simula ni Mariam, ang boses ay professional at malamig. Kailangan ko ng paunang bayad. 1 million pesos, pambayad sa nasira mong laptop at para sa mga gastusin natin dito habang hinihintay natin ang pera mo. Tumango si Alon. Paano? Wala nga akong access sa pera. May mga paraan, Alon. Magbenta ka ng relo mo. Tumawag ka sa isang kaibigan na hindi konektado sa pamilya mo. Basta siguraduhin mong may pera tayo sa loob ng 24 na oras. Muli, tumango si Alon. Tila humanga sa pagiging prangka niya. Okay? Ano pa? Pangalawa, pagpapatuloy ni Mariam. Magkahiwalay tayo ng kwarto. Walang papasok sa teritoryo ng isa't isa nang walang pahintulot. Okay, sagot ni Alon. Pangatlo, at pinakaimportante sa lahat, sabi ni Mariam, tinititigan ito ng diretso sa mata. Rule number 1, bawal ang anumang uri ng pisikal na kontak. Walang hawak, walang akbay, walang kahit ano. Kumunot ang noo ni Alon. Teka, paano naman tayo magiging kapani-paniwala bilang mag-asawa kung ganyan? Kahit holding hands, bawal? Hawak sa braso, pwede na yon, mariing sabi ni Mariam. Hanggang doon lang. Napabuntong hininga si Alon, pero pumayag din. Sige, may idadagdag ako. Kailangan nating bumuo ng isang kwento kung paano tayo nagkakilala, kung kailan tayo kinasal. Kailangan nating maging consistent. Sumang-ayon si Mariam. Sa loob ng sumunod na 2 oras, binuo nila ang kanilang kasinungalingan. Mula sa pinakamaliit na detalye hanggang sa pinakamalaki. Pagkatapos, pinirmahan nila pareho ang dokumento. Ang kasunduan ay selyado na.
Sa tulong ng perang nakuha ni Alon mula sa pagbebenta ng kanyang Rolex, nakahanap sila ng isang maliit na two-bedroom apartment na may tanawin ng syudad. Simple lang ito. Malayo sa karangyaan na kinalakihan ni Alon, pero sapat na. Ang unang gabi nila sa apartment ay napuno ng nakabibinging katahimikan. Pagkatapos mag-ayos ng gamit sa kanilang kwarto, isinara nila ang kanilang mga pinto. Isang malinaw na linya ang nakaguhit sa pagitan nila, isang pader na pareho nilang itinayo. Kinabukasan, dumating ang pagsubok. Isang video call mula sa mga magulang ni Alon. Inayos nila ang sala para magmukhang komportable at homey. Umupo si Alon sa sofa at tinapik ang espasyo sa tabi niya. Nag-aalangan man ay tumabi si Mariam. Sinisiguradong may sapat na distansya sa pagitan nila. Relax ka lang, bulong ni Alon. Ako ang bahala. Nang lumitaw ang mukha ng mga magulang ni Alon sa screen, isang matikas na lalaki at isang eleganteng babae, biglang kinabahan si Mariam. Ang kanyang ina ay may maamong kamumangiti, pero ang kanyang ama ay may mga matang tila kayang tumagos sa anumang pagkukunwari. Anak, kumusta ka na? Bungad ng ina ni Alon, si Mrs. Consunji. At sino itong magandang dilag na kasama mo? Ngumiti si Alon ng malapad. At sa isang iglap, naging ibang tao siya. Isang masayang lalaking in love. Ipinulupot niya ang kanyang braso sa balikat ni Mariam. Nanigas si Mariam sa biglaang kontak, pero pinilit niyang ngumiti. Mapa si Mariam po, ang asawa ko. Ang nangiti sa mukha ni Mrs. Consunji ay biglang naglaho. Ang mukha ng kanyang ama ay lalong sumeryoso. Asawa? Malamig na tanong ng ama ni Alon. Opo. Nagkakilala kami sa isang business conference ilang buwan na ang nakalipas. Mabilis na sagot ni Mariam, ginamit ang kwentong binuo nila. It was unexpected, pero nangyari po. Ang galing niya sa pagsisinungaling ay ikinagulat maging ng sarili niya. Nakita niya sa gilid ng kanyang mata ang bahagyang pagkamangha sa mukha ni Alon. Medyo lumambot ang ekspresyon ng ina ni Alon. Oh, well Hija, you are very beautiful. Pero bakit hindi niyo man lang sinabi sa amin? Gusto po sana naming sorpresahin kayo, sagot ulit ni Alon. Ang tawag ay nagpatuloy sa loob ng 10 minuto pa, puno ng mga tanong na maingat nilang sinagot. Tila medyo kumalma na ang sitwasyon. Akala ni Mariam ay malalagpasan na nila ito. Pero bago magpaalam, nagsalita ang ama ni Alon. Ang boses ay matigas at walang emosyon. Kung totoong kasal kayo, gusto naming makita ang marriage certificate ninyo. Ipapadala ko ang assistant ko para kunin yan. Nanlamig ang buong katawan ni Mariam at tila hindi pa sapat iyon, nagdagdag pa ito. At isa pa, darating si Isabella dyan sa susunod na linggo. Gusto niyang siguraduhin na maayos ka lang, Alon, para na rin makilala niya ng personal ang asawa mo. Pinutol na ng ama ni Alon ang tawag. Naiwan silang dalawa, nakatitig sa itim na screen ng laptop. Ang nangiti sa mukha ni Alon ay ganap ng naglaho. Napalitan ito ng parehong takot na nakita ni Mariam sa airport. Ang simpleng business deal nila ay bigla na lang naging isang napakakomplikadong bitag. At pareho silang nasa loob nito. Dalawang malaking problema. Isang pekeng marriage certificate at isang napakatotoong Isabella na paparating. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, naramdaman ni Alon na nasusukol siya. Ang plano niyang pagtakas ay naging isang masalimuot na kulungan. At ang kasama niya sa selda ay ang babaeng sinimulan niya sa pamamagitan ng pagtapunan ng kape. Napakagandang simula. Huminahon ka, sabi ni Mariam kinagabihan. Nakaupo ito sa tapat niya sa kanilang maliit na mesa sa kusina. Ang muka ay kalmado at seryoso. Panic won't solve anything. Let's break down the problem. Napatingin si Alon sa kanya. Sa kabila ng kaguluhan, ito pa rin ang kalmado. Ang analyst. Okay, genius.
Paano tayo gagawa ng marriage certificate mula sa hangin? Hindi natin gagawin. May gagawa para sa atin. Sagot nito, binuksan ang hiniram na laptop. Sa panahon ngayon, lahat ay mahahanap online. Kailangan lang nating maging maingat. At ganoon nga ang nangyari. Sa loob ng isang araw, nakahanap si Mariam ng isang specialist sa paggawa ng mga dokumento. Mahalang singil, pero mukhang mapagkakatiwalaan. Gamit ang natitirang pera mula sa relo ni Alon, nagbayad sila. Ang pekeng katibayan ng kanilang pekeng kasal ay paparating na. Isang problema, nalutas na. Ngayon, ang mas malaki, si Isabela. Kailangan nating magmukhang totoong-totoo bago siya dumating. Sabi ni Alon, kailangan natin ng ebidensya, mga litrato, mga alaala. Doon nagsimula ang kanilang operasyon. Ang unang destinasyon, ang Sydney Opera House. Nakatayo sila sa harap ng sikat na istruktura. Ang araw ay maliwanag. Sige na, ngumiti ka naman, sabi ni Alon. Hawak ang kanyang cellphone na naka-selfie mode. Mukha kang hostage dyan. Pinilit ni Mariam ang isang ngamang ngiti. Pero halatang halata ang pagiging awkward nito. Hindi ganyan, sabi ni Alon. Medyo natatawa. Isipin mo na lang, masaya kang kasama ako. Tinaasan siya nito ng kilay. Mahirap isipin niya yun. Hindi napigilan ni Alon ang pagtawa at sa hindi maipaliwanag na dahilan, ang tawa niyang iyon ay nagpangiti rin kay Mariam. Isang maliit, pero totoong nangiti. Ayan, ganyan, sabi ni Alon at mabilis na pinindot ang kamera. Tiningnan niya ang litrato. Sa larawan, para silang isang normal at masayang mag-asawa. Isang bagay sa loob niya ang biglang kuminang. Isa pa, sabi niya. At sa pagkakataong ito, ginawa niya ang isang bagay na labag sa kanilang kasunduan. Mabilis niyang ipinulupot ang kanyang braso sa balikat nito at idinikit ito sa kanya. Naramdaman niya ang paninigas ng katawan ni Mariam, pero bago pa ito makapalag, kinunan na niya ulit sila ng litrato. Para kapanipaniwala, palusot niya, mabilis na inalis ang kanyang braso. Pero ang pakiramdam ng pagiging malapit dito ay naiwan. Hindi ito masama. Sa katunayan, parang tama. Ang mga sumunod na araw ay napuno ng pagpapanggap. Nagluto sila ng hapunan, o mas tamang sabihin, sinubukan ni Alon magluto habang si Mariam ay sumusuko na sa kakatawa sa kanyang kawalan ng kaalaman sa kusina. Sa isang pagkakataon, habang sabay silang kumukuha ng harina sa kabinet, nagkadikitan ang kanilang mga kamay. Pareho silang napahinto. Naamoy ni Alon ang banayad na amoy ng shampoo nito at sa isang segundo, nakalimutan niya kung paano huminga. Isang gabi, nilagnat si Mariam. Narinig ni Alon ang mahinang ubo mula sa kwarto nito. Kinatok niya ang pinto. Walang sagot. Dahan-dahan niyang binuksan at nakita itong nakabaluktot sa kama, nanginginig sa ginaw. Ang babaeng palaging malakas at kontrolado ay mukhang napaka-vulnerable. Isang kakaibang pakiramdam ang bumalot kay Alon. Hindi awa, kundi pag-aalala. Lumabas siya sa gitna ng gabi para bumili ng gamot at pagkain. Pinunasan niya ang noo nito ng maligamgam na tubig. Nagluto siya ng lugaw na kahit medyo sunog ang ilalim ay pinilit pa rin nitong kainin. Buong magdamag siyang nakabantay sa tabi nito, nakaupo sa isang silya. Pinagmasdan niya itong matulog. Ang palagi nitong nakakunot na noo ay ngayon ay payapa. May isang hibla ng buhok na tumatakip sa mukha nito. Nang walang pag-iisip, dahan-dahan niyang inalis iyon. Nang magising si Mariam kinaumagahan, wala na si Alon sa tabi niya. Pero nakita niya ang gamot at isang basong tubig sa kanyang bedside table. Unti-unti, ang mga pader sa pagitan nila ay nagsimulang gumuho, brick by brick. Isang hapon, habang nag-uusap sila sa sala, may tumawag sa cellphone pa ni Alon. Isang kaibigan mula sa Pilipinas. Bro, nasaan ka na? May party dito, ang daming chicks. Sigaw ng kaibigan niya sa kabilang linya. Napangiti si Alon. Pasensya na bro, hindi pwede.
Bakit naman? Huwag mong sabihing nagtatago ka pa rin sa tatay mo. Tumingin si Alon kay Mariam na nagkukunwaring nanonood ng TV pero alam niyang nakikinig. Ngumiti siya. Hindi bro, sagot niya. At sa pagkakataong ito, ang mga salita ay lumabas ng walang pagkukunwari. Kasama ko ang asawa ko. Ang katahimikan na sumunod sa sinabi niyang yon ay puno ng kahulugan. Nakita niya ang bahagyang pamumula sa mga pisngi ni Mariam. Sa sandaling iyon, habang ang hapon ay payapang lumilipas, naramdaman ni Alon ang isang uri ng kapayapaan na hindi niya pa naramdaman dati. Simple, totoo. Ding-dong. Ang tunog ng doorbell ay biglang pumunit sa kanilang katahimikan. Nagkatinginan sila ni Mariam. Wala silang inaasahang bisita. Nag-aalangang tumayo si Alon at binuksan ang pinto. Nakatayo roon si Isabela. Nakasuot ng isang mamahaling puting bestida. Ang buhok ay perpektong nakaayos. Ang nangiti ay matamis, pero ang mga mata ay matalim. Hawak niya ang isang malaking maleta. Surprise! Sabi nito sa isang masiglang boses. Tumingin ito mula kay Alon, papunta kay Mariam, na nakatayo na ngayon sa likuran niya. Hindi niyo naman siguro mamasamain kung dito muna ako titira. Pinsan. Paraiso. Iyon ang salitang biglang pumasok sa isip ni Mariam bago bumukas ang pinto. Ang simpleng apartment, ang mga nakakatuwang sandali sa kusina, ang hindi inaasahang pag-aalala ni Alon. Sa isang iglap, naging paraiso yon para sa kanya. Isang munti at marupok na paraiso. At ngayon, ang ahas ay nasa pintuan na. Pinsan? Narinig ni Mariam ang sariling pag-uulit sa salita. Halos pabulong. Ang buong sitwasyon ay lalo pang naging komplikado. Hindi lang ito basta ex-fiancé. Pamilya ito. Dugo. Yes, pinsan. Sagot ni Isabela. Ang ngiti ay hindi umaabot sa kanyang mga mata habang nilalampasan nito si Alon at dire-diretsyong pumasok sa loob. Hindi ba nasabi sa'yo ni Marco? Our families are very close. Ang paggamit niya ng Marco, ang tunay na pangalan ni Alon, ay parang isang patalim, isang paalala na mayroon silang koneksyon na hindi kailanman magiging bahagi si Mariam. Walang nagawa si Alon kundi ipasok ang babae. Isinara niya ang pinto at kasabay niyon, tila isinara na rin ang lahat ng liwanag at hangin sa apartment. Biglang naging sikip, biglang naging nakak-suffocating. Ang mga sumunod na araw ay isang uri ng impyerno na hindi pa naranasan ni Mariam. Si Isabela ay hindi isang bisita, isa siyang mananakop. Ang mga gamit nito ay unti-unting kumalat sa buong bahay. Ang mamahaling pabango nito ay nangingibabaw sa amoy ng niluluto ni Mariam. Ang boses nitong matinis at puno ng pagkukunwari ay palaging naririnig, nagtatanong, nag-uutos, nagpaparinig. Marco, naalala mo ba nung nagpunta tayo sa Paris? Ang saya natin nun, di ba? Sabi nito isang umaga habang nag-aalmusal sila. Nakasuot ito ng isang manipis na silk robe na mas marami pang itinatago kaysa inilalantad. Napatingin si Mariam kay Alon, naghihintay ng sagot. Nakita niya ang pagkailang sa mukha nito. Matagal na yon, Isabela. Sagot lang ni Alon. Hay nako, Mariam. Sabi naman ni Isabela, bumaling sa kanya. Pagpasensyahan mo na tong si Marco ha. Medyo may pagkarebelde talaga yan. Pero sa huli, sa pamilya pa rin yan umuuwi. Bawat salita ay may dalang lason. Bawat ngiti ay isang banta. Ramdam na ramdam ni Mariam ang pag-atake pero wala siyang magawa kundi ang ngumiti pabalik at magpanggap na walang epekto yun sa kanya. Isang hapon, habang nag-aayos si Mariam ng kanyang damit, pumasok si Isabela sa kanyang kwarto nang hindi kumakatok. Wow, ang simple naman ng mga damit mo. Sabi nito, hinihipo ang isang bestida na nakasabit. Ito ang paborito ni Mariam, isang simpleng sundress na binili niya mula sa isang ukay-ukay. Alam mo, sa pamilya namin, importante ang itsura. Baka kailangan kitang dalhin
sa shopping minsan. Kasabay ng pagsabi niyon, aksidenteng natabig ni Isabela ang isang baso ng red wine na dala-dala pala nito. Ang pulang alak ay bumuhos sa puting bestida, lumikha ng isang mantsa na parang dugo. "Oh my gosh, I'm so sorry," sabi ni Isabela. Ang pagkagulat sa kanyang boses ay halatang halata ang pagiging peke. Hindi nagsalita si Mariam. Tinitigan lang niya ang mantsa. Alam niya. Alam niyang sinadya iyon. Isa itong mensahe. Kaya kong sirain ang anumang bagay na mahalaga sa'yo. Nang gabing iyon, naririnig ni Mariam ang mahinang pag-uusap ni Alon at Isabela mula sa sala. Hindi niya gustong makinig, pero ang pinto ng kanyang kwarto ay bahagyang nakaawang. "Ginagamit ka lang niya para sa pera, Marco. Hindi ka ba nag-iisip?" Boses ni Isabela. "Tingnan mo nga siya. Ano bang makukuha mo sa kanya na hindi ko kayang ibigay?" Hindi narinig ni Mariam ang sagot ni Alon. Tumayo siya at isinara ng marahan ang kanyang pinto, pero ang mga salita ni Isabela ay tumagos na sa loob. Isang laso na nagsimulang kumalat sa kanyang sistema, binubuhay ang lahat ng kanyang mga takot at insecurities. Kinabukasan, sa hapagkainan, hindi na napigilan ang tensyon. "Mariam, I heard analyst ka daw," sabi ni Isabela. "Siguro magaling kang kumilatis ng mga investment, ano? Sabagay, si Marco ang pinakamalaking investment na nakuha mo." Nabitawan ni Mariam ang kanyang kubyertos. Tumingin siya kay Alon, na nakakunot noon na sa galit. Pero bago pa man makapagsalita si Alon, sumagot si Mariam. "Mas magaling akong kumilatis ng tao, Isabela," sabi ni Mariam. Ang boses ay kalmado pero matalim. "At alam ko kung sino ang totoo at kung sino ang nagpapanggap lang." Nagulat si Isabela sa kanyang pagsagot. Ang nangiti nito ay bahagyang nag-falter. "At ano naman ang ibig mong sabihin dyan?" "Ang ibig kong sabihin," pagpapatuloy ni Mariam, "ay baka dapat ayusin mo muna ang sarili mong buhay bago ka makialam sa buhay ng may buhay." Tumayo si Isabela. Ang mukha ay namumula na sa galit. "How dare you?" "Tama na." Ang boses ni Alon ay parang kulog. Napatingin ang dalawang babae sa kanya. Nakatayo na rin siya. Ang mga mata ay nag-aapoy sa galit. Pero ang galit na yon ay hindi para kay Mariam. Para yon kay Isabela. "Isabela, tama na." Ulit ni Alon. Mas mahinahon, pero mas may diin. "Hindi mo siya pwedeng pagsalitaan ng ganyan. Nandito ka sa bahay namin. At si Mariam, asawa ko siya." Ang mga salitang asawa ko ay tumama kay Mariam na parang isang alon ng init. Sa gitna ng lahat ng lason, son at pagpapanggap, ang dalawang salitang iyon ay naging isang kalasag. Natigilan si Isabela. Tumingin siya kay Alon na para bang hindi niya ito kilala. Ang pagkabigla sa kanyang mukha ay hindi peke. Sa kauna-unahang pagkakataon, natalo siya. Tumalikod si Isabela at nag-walk out. Nang gabing iyon, habang naghuhugas ng plato si Mariam, lumapit si Isabela sa kanya. Wala na si Alon sa paligid. Wala na ang matamis na nangiti. Ang natira na lang ay purong galit sa mga mata nito. "Akala mo nanalo ka na?" Bulong nito, ang boses ay parang sa isang ahas. Ito pa lang ang simula. Lumapit pa ito, hanggang sa halos magkadikit na ang kanilang mga mukha. "Kilala mo ba talaga si Aylon? O ang pamilya niya?" Sabi nito, bawat salita ay mabagal at may diin. "Baka magulat ka sa mga malalaman mo." Ang pagtatanggol kay Mariam, laban kay Isabela ay nag-iwan ng kakaibang pakiramdam kay Alon. Pakiramdam niya ay tama. Sa unang pagkakataon, hindi siya umaarte. Ang mga salitang asawa ko ay hindi lang basta linya sa kanilang script. Sa sandaling iyon, totoo iyon. Hindi na ito pagpapanggap. Ngunit ang maliit na tagumpay na yon ay may kapalit. Ang lason na ikinalat ni Isabela ay nagsimula ng kumilos. Naramdaman ni Alon ang unti-unting pagbabalik ng pader sa pagitan nila ni Mariam. Ang mga ngiti nito ay hindi na umabot sa kanyang mga mata. Ang mga pag-uusap nila
ay naging maikli at formal. Ang init at gaan na nagsimulang mamuo sa kanilang apartment ay biglang nanlamig, na para bang isang bintana ang biglang nabuksan sa gitna ng taglamig. Isang gabi, sinubukan niyang kausapin ito. Mariam, tungkol sa mga sinabi ni Isabela. Simula niya, nakatingin lang ito sa kanya. Ang mga mata ay walang mababakas na emosyon. Alon, hindi mo kailangang magpaliwanag. Parte ito ng kasunduan, di ba? Ang harapin ang pamilya mo. Hindi yon ang ibig kong sabihin, sabi ni Elon. Huwag mong pakinggan ang mga sinasabi niya. Nananadya lang yon para sirain tayo. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa labi ni Mariam. Bakit, Alon? May dapat ba akong malaman tungkol sa'yo o sa pamilya mo na ikagugulat ko? Ang tanong nito, na direktang kinuha mula sa mga salita ni Isabela, ay parang isang sampal. Natigilan si Alon. Wala siyang maisip na itinatago. Ang alam niya ay mayaman sila, makapangyarihan. Pero ano ang kinalaman noon kay Mariam? Wala. Mariin niyang sagot. Wala kang dapat alalahanin. Pero nakita niya sa mga mata nito na hindi ito naniwala. Ang binhi ng pagdududa ay naitanim na. Kinabukasan, nagpresenta si Isabela na siya na ang magluluto ng tanghalian, isang peace offering, sabi pa nito. Habang nasa kusina ito, inutusan nito si Alon na bumili ng isang particular na brand ng olive oil sa isang specialty store na medyo malayo sa kanilang lugar. Para mas masarap, pinsan. Para sa inyo naman to ni Mariam, sabi pa nito na may matamis na nangiti. Walang nagawa si Alon kundi sumunod. Habang nasa tindahan siya, isang babae ang biglang lumapit sa kanya. Maganda ito, pamilyar, pero hindi niya matandaan kung saan niya nakita. Alon? Alon Marco, ikaw nga, sabi ng babae. Ang boses ay masaya at medyo malandi. Ako to, si Trina. Magkaibigan tayo sa Facebook. Ah, Trina? Oo, sagot ni Alon. Pilit nang ngumingiti. Kumusta? Okay lang. Grabe, ang liit ng mundo. Nandito ka rin pala. Anong ginagawa mo dito? Tanong nito. At sa kalagitnaan ng pag-uusap, bigla nitong hinawakan ang kanyang braso. Alam mo, may bar akong alam dito na masarap ang cocktails. Baka gusto mong sumama minsan. Ah, pasensya na. May asawa na ako. Magalang niyang sagot. Bahagyang inilalayo ang kanyang braso. Pero bago pa siya tuluyang makalayo, may narinig siyang mahinang click ng camera mula sa hindi kalayuan. Hindi niya ito pinansin. Pag-uwi niya sa apartment dala ang olive oil, nakita niya si Mariam na nakatayo sa gitna ng sala. Ang mukha nito ay blanko, pero ang mga kamay ay nanginginig. Tahimik nitong iniabot sa kanya ang cellphone nito. Nasa screen ang isang litrato, siya at si Trina. Ang anggulo ng kuha ay nagmukhang napakalapit nila sa isa't isa. Ang pagkakahawak ni Trina sa braso niya ay nagmukhang malisoso. Ang ngiti niya ay nagmukhang masaya at palihim. Sa ilalim ng litrato ay may text mula sa isang unknown number. Sabi ko sa'yo, di ba? Mariam, teka, hindi yan totoo. Mabilis na sabi ni Alon. Kaibigan ko lang yan. Nagkataon lang kami doon. Lahat na lang ba nagkakataon, Alon? Tanong ni Mariam. Ang boses ay basag na. Ang sakit sa mga mata nito ay hindi na maitago. Lahat na lang ba pakana? Lahat na lang ba kasinungalingan? Ang mga salitang yon ay parang mga punyal. Nakita ni Alon sa mukha nito, hindi lang ang galit, kundi ang multo ng nakaraan nito. Ang sakit ng pagiging lokohin. At sa sandaling iyon, isang nag-aalab na galit ang pumuno sa buong pagkatao ni Alon. Hindi ito galit para kay Mariam. Ito ay para kay Isabela. Mabilis siyang naglakad papunta sa kwarto kung nasaan si Isabela, na nagkukunwaring nagbabasa ng magazine. Hindi na siya kumatok. Malakas niyang binuksan ang pinto. Umalis ka, sabi ni Alon. Ang boses ay mababa at puno ng panganib.
Tinaasan siya ng kilay ni Isabela. Ano? Sabi ko, umalis ka na. Ulit ni Aelon. Mas malakas na ngayon. Kunin mo ang mga gamit mo at umalis ka sa bahay na to. Ngayon din. Marco, ano bang sinasabi mo? Dahil lang sa babaeng yan. Wag na wag mo siyang tatawaging babaeng yan, sigaw ni Aelon. Wala kang karapatan. Tapos na ang laro mo, Isabela. Lumayas ka. Sa kauna-unahang pagkakataon, nakita ni Alon ang takot sa mga mata ng pinsan niya. Tumayo ito, kinuha ang bag, at mabilis na lumabas ng apartment. Nang maisara niya ang pinto, humarap siya. Nakatayo pa rin si Mariam sa gitna ng sala, yakap-yakap ang sarili. Ang mga luha ay tahimik na dumadaloy sa kanyang mga pisngi. Nilapitan siya ni Alon. Ang lahat ng galit niya ay nawala. Napalitan ng isang emosyon na mas malakas at mas nakakatakot. Ang takot na mawala ito sa kanya. Mariam, maniwala ka sa akin. Umiling ito. Paano, Alon? Paano? Hinawakan ni Alon ang mga balikat nito. Tinitigan niya ito ng diretso sa mga mata. Hinahayaan itong makita ang lahat ng gulo at lahat ng katotohanan sa loob niya. Hindi ko alam kung kailan nagsimula, Mariam. Sabi niya, ang boses ay nanginginig sa tindi ng kanyang nararamdaman. Hindi ko alam kung paano. Pero hindi na to kasinungalingan. Hindi na to pagpapanggap. Totoo na to. Natigilan si Mariam. Ang mga luha ay patuloy na dumaloy. Pero ang mga mata nito ay puno na ngayon ng pagkalito. Nakita ni Alon ang isang bahagi nito na gustong maniwala. Pero nakita rin niya ang pader na napakatibay pa rin. Tumingin ito sa kanya, ang sakit at pag-aalinlangan ay nagsasagupaan sa kanyang boses. Paano ako maniniwala sa iyo kung ang buong relasyon natin ay nagsimula sa isang kasinungalingan? Ang tanong ay binitawan na ni Mariam sa hangin. At ngayon, nakalutang ito sa pagitan nila, mabigat at puno ng laso ng nakaraan. Paano ako maniniwala sa iyo kung ang buong relasyon natin ay nagsimula sa isang kasinungalingan? Nakita niya ang sakit sa mga mata ni Alon dahil sa tanong niya. Nakita niya itong napalunok na para bang may gustong sabihin pero hindi mahanap ang mga tamang salita. Ang apartment na dati nagsimulang maging isang tahanan ay biglang naging isang hawla na puno ng tensyon. Hindi na niya kayang manatili pa roon. Tumalikod si Mariam, handa nang pumasok sa kanyang kwarto at muling itayo ang mga pader na sinimulan ng gibain ni Alon. Huwag, sabi ni Alon. Ang boses ay mahina. Huwag kang tumalikod. Please, mag-usap tayo. Wala na tayong dapat pag-usapan, sagot niya, hindi lumilingon. Meron, pagpupumilit nito. Pero hindi dito. Naramdaman niya ang paglapit nito sa likuran niya. Maglakad tayo, Mariam. Kahit saan. Bigyan mo lang ako ng pagkakataong sagutin ang tanong mo. Isang pagkakataon lang. Mayroong pakiusap sa boses nito na hindi niya kayang tanggihan. Nag-aaway ang puso at isip niya. Ang isang bahagi ay gustong maniwala sa sigaw ng damdamin nito kanina. Pero ang isa pang bahagi, ang bahaging nasugatan at natuto na, ay sumisigaw na isa itong bitag. Sa huli, ang puso niya ang nanalo. Dahan-dahan siyang tumango. Dinala sila ng kanilang mga paa sa Darling Harbor. Gabi na, at ang mga ilaw mula sa mga gusali at sa Ferris wheel ay sumasayaw sa ibabaw ng madilim na tubig. Umupo sila sa isang bench na medyo malayo sa mga tao. Ang malamig na hangin ng gabi ay dumadampi sa kanilang mga balat. Matagal silang hindi nagsalita. Parehong nakatingin sa tubig. Alam mo, si Alon ang unang bumasag sa katahimikan. Buong buhay ko, lahat ng bagay ay nakaplano na para sa akin. Ang kursong kukunin ko, ang trabahong papasukan ko, maging ang babaeng pakakasalan ko. Tumingin ito sa kanya at sa dilim, nakita ni Mariam ang isang lungkot sa mga mata nito na hindi niya pa nakikita dati. Para akong isang ibon sa isang gintong hawla. Mayroon akong lahat,
pero wala akong kalayaan. Kaya ako naging pasaway. Iyon ang tanging paraan ko para maramdaman na may kontrol ako sa sarili kong buhay. Ang pagre-rebelde, ang pagtakas. Huminga ito ng malalim. Pero ang totoo, takot ako. Takot akong hindi matupad ang mga ine-expect ng tatay ko. Takot akong mabigo. Takot akong mag-isa. Ang pag-amin na iyon, ang pagiging mahina sa harap niya, ang tuluyang bumasag sa yelo sa puso ni Mariam. Ito ang Alon na hindi niya kilala. Hindi ang mayabang na lalaki sa eroplano. Hindi ang mayamang tagapagmana. Kundi si Alon lang. Isang taong takot at nalilito. Katulad niya. Ang relasyon natin ay nagsimula sa isang kasinungalingan. Tama ka. Pagpapatuloy ni Alon. Pero sa piling mo, Mariam, sa unang pagkakataon, naramdaman kong hindi ako umaarte. Sa pag-aalaga sa'yo noong may lagnat ka, sa pagtawa mo dahil sa sunog kong lugaw, sa pagtatanggol sa'yo laban kay Isabela. Iyon ang pinakatotoong naramdaman ko sa buong buhay ko. Kinuha nito ang wallet mula sa bulsa. Mula roon, inilabas nito ang isang nakatuping papel. Ang kopya nila ng kanilang kasunduan. Tinitigan niya ito ng matagal. Pagkatapos, sa harap ni Mariam, dahan-dahan niya itong pinunit. Pinunit niya ito sa gitna. Pagkatapos ay sa 4 na piraso hanggang sa maging maliliit na confetti na lang ito. Ibinuka niya ang kanyang palad at hinayaang liparin ng hangin ang mga piraso ng papel patungo sa tubig. Wala na yan, sabi niya. Dahil para sa akin, hindi na ito isang deal. Sa puntong yon, hindi na napigilan ni Mariam ang mga luha. Sunod-sunod na pumatak ang mga ito mula sa kanyang mga mata. Mga luha para sa sakit ng nakaraan at mga luha para sa pag-asang dala ng kasalukuyan. May nagmahal na rin sa akin dati. Simula niya. Basag ang kanyang boses. O yun ang akala ko. At doon, sa ilalim ng mga bituin ng Sydney, ikinuwento niya ang lahat. Ang tungkol sa kanyang ex-fiancé, ang mga pangarap na binuo nila, ang biglaang pag-iwan nito sa kanya, at ang utang na iniwan nito bilang alaala. Habang nagkukwento siya, hindi siya pinutol ni Elon. Nakikinig lang ito. At nang matapos siya, at nang humagulgol na siya, ginawa ni Alon ang isang bagay na muling sumira sa kanilang kasunduan. Niyakap siya nito. Isang yakap na mahigpit at puno ng pag-aalaga. Naramdaman ni Mariam ang init ng katawan nito, ang tibok ng puso nito. Sa mga bisig ni Alon, naramdaman niyang ligtas siya. Naramdaman niyang naiintindihan siya. Huminto ang kanyang pag-iyak. Dahan-dahan siyang humiwalay sa yakap at tumingin sa mga mata nito. Ang distansya sa pagitan nila ay unti-unting nawala. Dahan-dahang inilapit ni Alon ang mukha nito sa kanya. Hindi ito mabilis. Binigyan siya nito ng oras para umiwas. Pero hindi siya umiwas. Ipinikit niya ang kanyang mga mata nang maramdaman niya ang malambot na labi ni Alon sa kanyang mga labi. Hindi ito isang halik na puno ng pagnanasa. Ito ay isang halik na puno ng pangako. Isang halik na nagsasabing, nandito ako. Isang halik na bumubura sa lahat ng kasinungalingan at nag-iiwan lang ng isang katotohanan. Pagkatapos ng ilang sandali, humiwalay sila. Nakasandal ang kanilang mga noo sa isa't isa. Simulan natin ulit, bulong ni Alon. This time for real. Tumango si Mariam at sa unang pagkakataon, ang ngiti niya ay umabot sa kanyang mga mata at sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa. Ping! Ang tunog ng notification mula sa cellphone ni Mariam ang bumasag sa kanilang sandali. Kinuha niya ito mula sa kanyang bulsa. Iniisip na baka mensahe lang yon mula sa kanyang network provider. Pero isa itong email mula kay Isabela. Napakunot ang noo ni Mariam habang binabasa ang subject line. Isang linya na tila isang malamig na kamay na biglang humawak sa kanyang bagong sibol na kaligayahan. Subject. Ang katotohanang itinatago ng pamilya ni Alon. Ang hangin na kanina lang ay parang isang yakap ay biglang naging napakalamig.
Ang mga ilaw na kanina lang ay parang mga bituin na sumasayaw ay biglang naging mga matang mapanghusga. "Sino yan?" tanong ni Alon. Ang boses ay malambing pa rin. Hindi pa nararamdaman ang biglaang pagbabago sa paligid. Hindi sumagot si Mariam. Ang kanyang mga daliri ay tila may sariling isip habang binubuksan niya ang email. Ang kanyang puso ay kumakabog ng malakas sa kanyang dibdib. Isang babala na hindi niya pinakinggan. Ang laman ng email ay hindi isang mahabang sulat. Isa lang itong maikling pangungusap. Basahin mo para malaman mo kung sino talaga ang sinisira ng pag-ibig mo. Sa ilalim nito ay mayroong ilang mga attachment, mga PDF file, mga link sa mga lumang artikulo ng balita. Nanginginig ang kamay ni Mariam habang binubuksan niya ang unang file. Isa itong financial report. Pamilyar sa kanya ang ganitong mga dokumento. Dito siya magaling sa pagbabasa ng mga numero, ng mga linya, ng mga katotohanang nakatago sa likod ng mga corporate jargon. Konsunji Group of Companies, Hostile Takeover, Reyes Steel Corporation. Napatigil ang paghinga ni Mariam. Reyes, ang apelyido ng dati niyang fiancé, ang pangalan ng kumpanya ng pamilya nito, ang kumpanyang bigla na lang bumagsak na siyang naging simula ng lahat ng kanyang kalbaryo. Mabilis niyang binuksan ang isa pang attachment, isang lumang news article. Ang headline ay tila sumisigaw sa kanya. Konsunji Group, pinabagsak ang Reyes Steel sa isang agresilbong takeover. Mga Reyes, nawala ang lahat. Binasa niya ang mga detalye. Ang pizza, ang mga pangalan. Ang ama ni Alon, si Mr. Ricardo Konsunji, ang personal na nanguna sa operasyon. Isang corporate raid, legal pero walang awa. Ginipit nila ang Reyes Steel hanggang sa wala na itong pagpipilian, kundi ibenta ang kumpanya sa napakababang halaga. Sa isang iglap, ang isang henerasyon ng pinaghirapan ay naging abo. Ang lahat ng piraso ng puzzle ay biglang nagkadugtong-dugtong sa kanyang isipan. Bumubuo ng isang imahe na napakapangit at napakasakit. Ang pagbagsak ng kumpanya ng mga Reyes, ang desperasyon ng dati niyang fiancé, ang pag-iwan nito sa kanya para sa isang mas mayaman, ang utang, ang 6 na buwan ng pagtatrabaho na parang impyerno, ang biyahe papuntang Australia, ang pagkakakilala nila ni Alon, ang lahat ay konektado at ang ugat ng lahat ng kanyang pagdurusa ay ang pamilya ng lalaking kaharap niya ngayon, ang pamilya ng lalaking kahahalik lang sa kanya, ang pamilya ng lalaking nagsabing, "Totoo na to." Isang tawang walang saya ang kumawala sa kanyang lalamunan. Napakagaling ng tadhana, napakagaling nitong magbiro. "Mariam, anong problema?" Narinig niya ang pag-aalala sa boses ni Alon. Lumapit ito sa kanya. Sinubukang hawakan ang kanyang braso. Parang napaso si Mariam. Mabilis siyang umiwas. "Huwag! Huwag mo akong hahawakan." Ang lamig sa kanyang boses ay ikinagulat maging ng sarili niya. Ipinakita niya ang screen ng cellphone kay Alon. Hindi na niya kailangan pang magsalita. Nakita niya ang pagbabago sa mukha ni Alon habang binabasa nito ang headline. Ang pagkalito, ang pagkabigla, ang dahan-dahang pagkaunawa, at sa huli, ang purong pangingilabot. "Mariam, hindi ko to alam," sabi nito. Ang boses ay nanginginig. "Wala akong alam dito. Pinapangako ko." Pero ang mga pangako ay wala ng halaga. Ang tiwala na kasisibol pa lang ay binunot mula sa ugat at sinunog hanggang sa maging abo. Tumingin si Mariam sa kanya, sa lalaking nagsabi sa kanya ng mga sikreto nito, sa lalaking nag-alaga sa kanya noong may sakit siya, sa lalaking nagpunit ng kanilang kontrata. Pero ang nakikita niya na lang ngayon ay ang mukha ng kanyang nakaraan, ang anino ng pamilyang sumira sa kanya. "Alam mo ba to?" tanong niya. Ang boses ay walang emosyon,
na para bang yelo. Umiling si Alon. Ang mga mata ay puno ng desperasyon. Hindi! Maniwala ka, Mariam. Hindi ko alam. Negosyo lang to ng tatay ko. Ang katahimikan niya, ang pag-atubili niya, ang kawalan niya ng kaalaman. Sa mga mata ni Mariam, iyon na ang pinakamasakit na pag-amin. Ang buong buhay ko, ang lahat ng sakit, dahil sa inyo. Sabi ni Mariam, ang bawat salita ay parang laso na lumalabas sa kanyang bibig. Nagsimulang tumulo ang kanyang mga luha, pero hindi ito mga luhang malungkot. Ito ay mga luha ng galit, ng puot, ng pagkawasak. Naglakad siya palayo. Naglakad siya ng mabilis, palayo sa kanya, palayo sa katotohanan. Mariam, sandali, mag-usap tayo. Narinig niyang sigaw ni Alon, sumusunod sa kanya. Huminto siya at humarap. Ang pag-ibig na naramdaman niya kanina ay napalitan ng isang bagay na mas malalim at mas madilim. Tapos na tayo mag-usap, sabi niya, at ang lamig sa kanyang boses ay tila kayang magpayelo ng buong karagatan. Tapos na tayo, Alon. Tapos na ang lahat. Tumalikod siya at nagsimulang tumakbo. Tumakbo siya ng walang direksyon, palayo sa lalaking minahal niya, palayo sa bangungot na dala ng pag-ibig na yon. Ang bawat hakbang ay isang pagtakas, pero alam niya, kahit saan siya magpunta, dadalhin niya ang pait ng katotohanan ito habang buhay. Iniwan niya si Alon na nakatayo roon, mag-isa sa ilalim ng mga ilaw ng gabi, sa gitna ng mga abo ng kanilang nawasak na paraiso. Nakatayo si Alon sa gitna ng daan, pinagmamasdan ang papalayong anino ni Mariam hanggang sa tuluyan itong lamunin ng dilim. Ang bawat hakbang nito palayo ay parang isang martilyo na dumudurog sa kanyang dibdib. Tapos na ang lahat. Ang mga salitang iyon ay umalingaw-ngaw sa kanyang isipan, paulit-ulit, na parang isang sirang plaka. Bumalik siya sa apartment na parang isang kaluluwang ligaw. Ang lugar na dati nagsisimula ng maging tahanan ay isa na ngayong malamig at blankong espasyo. Ang amoy ng kape na tinimpla ni Mariam kaninang umaga ay naroon pa. Isang multo ng kaligayahang hindi na maibabalik. Kinuha niya ang kanyang cellphone. Dinial niya ang numero ni Mariam. Cannot be reached. Sinubukan niya ulit at ulit at ulit. Walang sagot. Nag-text siya. Mariam, please, kausapin mo ako. Magpapaliwanag ako. Hindi ko alam. Maniwala ka sa akin. Huwag mong gawin to. Huwag mo akong iwan. Walang reply. Ang bawat mensaheng hindi sinasagot ay isa pang patalim na sumusugat sa kanyang pag-asa. Napaupo siya sa sahig, isinandal ang likod sa pader. Doon, sa katahimikan ng gabi, hinarap niya ang katotohanan. Hindi si Mariam ang problema, hindi ang pag-alis nito. Ang problema ay ang ugat, ang simula ng lahat, ang kanyang pamilya, ang kanyang ama. Isang galit na hindi niya pa naramdaman dati ang biglang umakyat mula sa kanyang sikmura. Isang mainit at mapait na galit. Hindi ito ang rebeldeng galit ng isang teenager. Ito ay ang galit ng isang lalaking nasasaktan, ng isang taong nakita ang pinsalang idinulot ng mga taong dapat niyang igalang. Tumayo siya, puno ng isang bagong determinasyon. Dinial niya ang isang numero na palagi niyang iniiwasan. Pagkatapos ng 2 ring, sumagot ito. Alon, gabi na dyan. May problema ba? Ang boses ng kanyang ama, kalmado at makapangyarihan. Anong ginawa ninyo? Diretsong tanong ni Alon. Ang boses ay nanginginig sa pinipigil na galit. Anong sinasabi mo? Ang Reyes Steel Corporation. Bakit niyo ginawa yon? Narinig ni Alon ang isang buntong hininga sa kabilang linya. Anak, negosyo lang yon. Ganoon talaga sa mundo natin. May nananalo, may natatalo. Natalo? Halos pasigaw na sabi ni Alon. Dad, sinira niyo sila. Sinira niyo ang buhay nila. Huwag kang maging sentimental, Alon. Parte yan ng laro. Laro? Dad,
ang babaeng mahal ko. Ang pamilya niya ang sinira ng laro ninyo. Siya ang nagbayad para sa ginawa ninyo. At ngayon, iniwan na niya ako dahil doon. Isang mahabang katahimikan. Sa unang pagkakataon, narinig ni Alon ang pag-aatubili sa kanyang ama. Ang babaeng yan, si Mariam, paanong hindi na yan mahalaga, putol ni Alon. Ang mahalaga, ngayon na ang oras para pumili. Huminga siya ng malalim, hinugot ang lahat ng lakas na natitira sa kanya. Itatakwil ko ang lahat para sa kanya. Ano? Nababaliw ka na ba, Alon? Dahil lang sa isang babae. Hindi siya isang babae lang, sigaw ni Alon. At sa wakas, ang mga luha na kanina pa niya pinipigilan ay bumagsak na. Siya ang nagturo sa akin kung paano maging totoo. Siya ang dahilan kung bakit gusto kong maging mas mabuting tao. At kung kailangan kong mamili sa pagitan niya at ng lahat ng pera at kapangyarihan ninyo. Dad, hindi ko na kailangan pang mag-isip. Alon, huwag kang gagawa ng isang bagay na pagsisisihan mo. Ang tanging pagsisisihan ko ay kung hahayaan ko siyang mawala nang hindi lumalaban, mariing sabi ni Alon. Kaya simula ngayon, huwag na ninyo akong ituring na anak. Hindi ko kailangan ng kahit isang kusing mula sa inyo. Ipakikita ko sa inyo at sa kanya kung sino talaga si Alon Marco. Ibinaba niya ang tawag bago pa man makasagot ang kanyang ama. Nanginig ang kanyang mga kamay. Nakaramdam siya ng takot. Ngayon, totohanan na. Mag-isa na talaga siya. Pero kasabay ng takot, mayroon ding kakaibang pakiramdam ng kalayaan. Para siyang isang ibon na sa wakas ay nakalabas sa kanyang gintong hawla. Kinabukasan, ginawa niya ang hindi niya kailanman inakalang gagawin niya. Naglakad siya sa mga kalye ng Sydney, hindi bilang isang turista, kundi bilang isang taong naghahanap ng trabaho. Pumasok siya sa mga restaurant, sa mga tindahan, sa mga coffee shop. Ilang beses siyang tinanggihan. Sino ba namang tatanggap sa isang lalaking walang karanasan at ang tanging skill ay ang gumastos ng pera? Sa huli, isang maliit na cafe malapit sa The Rocks ang naawa sa kanya. Isang kitchen hand at busboy, tagahugas ng plato, tagalinis ng mesa. Ang pinakamababang posisyon. Tinanggap niya ito ng walang pag-aalinlangan. Nang hapong yon, habang nakasuot ng isang simpleng itim na apron, pawis na pawis sa pagbubuhat ng mga pinagkainan, kinuha niya ang kanyang cellphone, humingi siya ng pabor sa isang katrabaho na kunan siya ng litrato. Isang simpleng litrato. Siya, nakatayo sa tabi ng isang mesa. Hawak ang isang basahan, may maliit na ngiti sa kanyang mga labi. Isang ngingiting pagod pero puno ng dignidad. Isinend niya ang litratong yon sa iisang numero. Walang caption, walang paliwanag, litrato lang. Samantala, sa kabilang dako ng syudad, sa Sydney International Airport, nakaupo si Mariam sa waiting area, hawak ang kanyang boarding pass pabalik ng Pilipinas. Hinihintay na lang niya ang tawag para sa kanyang flight, para tuluyan ng iwan ang lahat ng sakit at alaala. Biglang nag-vibrate ang kanyang cellphone. Isang mensahe mula sa isang numerong pamilyar na pamilyar sa kanya. Isang litrato. Binuksan niya ito at ang mundo niya ay muling huminto. Ang imahe sa screen ng kanyang cellphone ay tila hindi totoo. Si Alon, nakasuot ng apron, pawisan, may hawak na basahan, pero ang pinaka nagpatigil kay Mariam ay ang mga mata nito. Sa kabila ng pagod na mababakas sa litrato, mayroon doong isang bagay na hindi niya pa nakikita dati. Kapayapaan. Isang uri ng dignidad na hindi nagmumula sa mamahaling relo o sa pangalan ng pamilya. Isang dignidad na nagmumula sa pagtayo sa sariling mga paa. Narinig niya ang final boarding call para sa kanyang flight. Tinawag ang pangalan niya. Ang mga tao sa paligid niya ay nagsimula nang tumayo at pumila. Pero si Mariam ay nanatiling nakaupo, hindi maalis ang tingin sa litrato.
Ang isip niya ay sumisigaw, "Umuwi ka na. Tapusin mo na 'to. Kalimutan mo na siya." Pero ang puso niya ay bumubulong ng ibang bagay. Isang tanong na hindi niya kayang isantabi. Paano kung, paano kung totoo ang lahat? Ang lalaking nakilala niya sa eroplano ay hindi kailanman maghuhugas ng plato. Ang lalaking pasaway ay hindi kailanman magtitiis sa ganitong trabaho. Ang lalaking yon ay tatawag lang sa kanyang ama at magmamakaawa. Pero ang lalaking nasa litrato, iba siya. Sa isang iglap, gumawa siya ng desisyon. Isang desisyon na labag sa lahat ng luhika, labag sa lahat ng sakit na nararamdaman niya. Isang desisyon na nakabatay lang sa isang maliit at nanginginig na tibok ng pag-asa. Tumayo siya, pero sa halip na pumila papasok sa eroplano, naglakad siya papalabas ng airport. Hindi niya kinontak si Alon, hindi pa niya kaya. Ang sakit ay nandoon pa rin, malalim at sariwa. Pero hindi na rin niya kayang umalis. Nag-check-in siya sa isang murang hotel, malayo sa apartment nila. At mula sa kalayuan, sinimulan niyang magmasid. Sa tulong ng isang kaibigan niya sa Pilipinas na magaling sa social media, nahanap niya kung saang cafe nagtatrabaho si Alon. Isang araw, nagsuot siya ng malaking sunglasses at isang sombrero. Naglakad siya papunta sa cafe. Umupo siya sa isang mesa sa kabilang kalye, kung saan tanaw niya ang loob pero hindi siya makikita. At doon, pinanood niya ito. Pinanood niya si Alon na magpunas ng mga mesa. Pinanood niya itong ngumiti sa mga customer. Pinanood niya itong magbuhat ng mabibigat na buslo ng mga pinagkainan. Nakita niya ang pagod sa bawat galaw nito sa pagtatapos ng araw. Pero wala siyang nakitang pagsisisi. Gabi-gabi, pagkatapos ng trabaho, nakikita niya itong dumidiretso sa isang public library. Doon, gamit ang libreng internet, nagbabasa ito, nagre-research. Isang araw, hindi na natiis ni Mariam. Sinundan niya ito sa library. Mula sa likod ng isang estante ng mga libro, pinanood niya kung ano ang ginagawa nito sa computer. Hindi ito naglalaro. Hindi ito nanonood ng mga video. Nagbabasa ito ng mga articles tungkol sa ethical business practices. Nagre-research ito tungkol sa mga small claims court. Naghahanap ito ng mga paraan kung paano makakatulong sa mga pamilyang naapektuhan ng mga hostile takeover. At doon niya nakita ang isang website na ginagawa nito. Isang simpleng blog. Ang pangalan, Bagong Simula. Nakasulat doon ang mga plano nito na bumuo ng isang maliit na foundation, isang support group. Gamit ang kakarampot na sahod nito, nag-umpisa na itong magtabi ng pera, hindi para sa sarili niya, kundi para sa iba. Para sa mga taong katulad ng pamilya ng dati niyang fiancé. Isang mainit na likido ang biglang dumaloy sa mga mata ni Mariam, luha. Pero sa pagkakataong ito, hindi ito dahil sa galit o sakit. Ito ay dahil sa paghanga. Ang lalaking kinamuhian niya ay ginagawa ang lahat para itama ang mga pagkakamali ng kanyang pamilya. Ang lalaking inakala niyang duwag ay hinaharap ang mundo ng mag-isa. Ang pag-ibig niya para dito ay hindi nawala. Nagtago lang ito sa likod ng sakit. At ngayon, unti-unti itong lumalabas muli. Mas malakas at mas malinaw kaysa dati. Kinagabihan, bumalik si Mariam sa kanyang hotel. Binuksan niya ang kanyang lumang laptop. Tiningnan niya ang mga files na sinira ng natapong kape. May mga na-corrupt, pero mayroon ding mga na-save pa. Huminga siya ng malalim at nagsimulang magtrabaho muli dahil naunawaan na niya hindi makatarungang parusahan si Alon para sa kasalanan ng kanyang ama at hindi rin makatarungan na parusahan niya ang sarili niya sa pamamagitan ng pagtalikod sa isang pag-ibig na napatunayan ng totoo. Kinabukasan, may kumatok sa pinto ng kwarto ni Alon sa isang maliit na boarding house na tinutuluyan nito. Pagod niyang binuksan ang pinto. Iniisip na baka ang landlady lang yon. Nakatayo roon si Mariam,
Natigilan si Alon na puno ng gulat, pag-asa at takot ang kanyang mga mata. Bago pa man siya makapagsalita, nagsalita si Mariam. Kailangan mo ng tulong sa foundation mo, sabi niya. Ang boses ay kalmado pero may diin. Magaling ako sa mga numero at kailangan mo ng isang magaling na analyst. Isang mahabang katahimikan. Pagkatapos, isang pamilyar na bagay ang dinala ni Alon mula sa kanyang kwarto. Isang maliit na paso na may isang bagong tubong halaman. Humakbang siya palapit kay Mariam. Ang mga mata ay nagsusumamo. Inabot niya ang paso dito. Hindi ko kayang ibalik ang nakaraan, sabi niya. Ang boses ay nanginginig at basag. Pero hayaan mo akong itanim ang bagong simula para sa atin. Tinitigan ni Mariam ang maliit na halaman sa kanyang harapan. Ang mga mura nitong dahon ay tila sumisipsip sa liwanag na nagmumula sa hallway. Isang simbolo ng buhay at pag-asa sa gitna ng madilim at makipot na lugar na yon. Hayaan mo akong itanim ang bagong simula para sa atin. Ang mga salitang iyon ay hindi lang basta pangako. Ito ay isang alok, isang paanyaya. Dahan-dahan, iniangat niya ang kanyang mga kamay at tinanggap ang paso mula kay Alon. Ang kanilang mga daliri ay bahagyang nagdikit. Isang maliit na kislap ng kuryente, isang paalala ng init na minsan nilang pinagsaluhan. Iyon na ang sagot na kailangan ni Alon. Pinapasok niya si Mariam sa kanyang maliit na kwarto. Halos walang laman ang lugar. Isang kama, isang maliit na mesa, at ilang nakatuping damit sa isang sulok. Malayo sa marangyang apartment na dati nilang tinirhan, pero mas totoo. Mas may dignidad. Umupo sila sa magkabilang dulo ng kama. Ang paso ay nakapatong sa pagitan nila. Bumalik ka, bulong ni Alon na para bang hindi pa rin siya makapaniwala. Tumango si Mariam. Hindi ako dapat umalis. Hindi. Dapat lang. Mabilis na sagot ni Alon. Nasaktan kita, Mariam. Nasaktan ka ng pamilya ko. May karapatan kang magalit. Nagagalit pa rin ako. Pag-amin ni Mariam. Pero hindi sa'yo. Galit ako sa nangyari. Pero nakita ko ang ginagawa mo, Alon. Nakita ko ang pagbabago mo. At na-realize ko, ang pag-ibig ay hindi tungkol sa perpektong nakaraan. Tungkol ito sa pagbuo ng isang mas magandang hinaharap kahit gaano pa kagulo ang simula. Hinawakan ni Alon ang kanyang kamay. Sa pagkakataong ito, hindi na ito umiwas. Hinayaan niyang magkadaupang kanilang mga palad. Ang init at lakas ay dumadaloy mula sa isa't isa. Mariam, sabi ni Alon, ang boses ay seryoso. Wala akong maibibigay sa iyo ngayon. Wala akong pera. Wala akong magarang bahay. Ang tanging mayroon ako ay ang sahod ko mula sa paghuhugas ng plato at ang pangarap na itama ang mga mali. Ngumiti si Mariam, isang tunay at payapang ngiti. Alon, noong dumating ako sa Australia, ang gusto ko lang ay isang tahimik na bakasyon. Pero ang kailangan ko pala ay isang taong magpapakita sa akin na posible palang magtiwala ulit. Na posible palang magmahal ulit. Mahal kita, Mariam Reyes, sabi ni Alon, at ang bawat salita ay puno ng bigat at katotohanan. Mahal din kita, Alon Marco Consunji, sagot ni Mariam. At sa pagsabi niya ng buong pangalan nito, tinanggap na niya ang lahat, ang lalaki at ang nakaraan na kaakibat nito. Sa sandaling iyon, lumuhod si Alon sa sahig, sa harap niya. Walang singsing, walang mamahaling regalo. Ang tanging hawak niya ay ang mga kamay ni Mariam. Mariam, pakasalan mo ako, sabi niya. Ang mga mata ay nangingilid sa luha. Hindi dahil kailangan nating magpanggap. Hindi dahil kailangan nating lokohin ang pamilya ko, kundi dahil hindi ko na kayang isipin ang buhay ko nang wala ka. Pakasalan mo ako at ipinapangako ko, araw-araw, itatanim natin ang bagong simula. Tumulo na ang mga luha ni Mariam, pero sa pagkakataong ito,
Ito ay mga luha ng purong kaligayahan. Tumango siya. Oo, sabi niya. Oo, Alon. Pakakasalan kita. Epilogue. 5 taon. Makalipas, ang hangin sa dalampasigan ay maalat at sariwa. Ang tunog ng mga alon na humahampas sa buhangin ay sinasabayan ng masasayang sigaw at tawanan ng 2 maliliit na bata. Daddy, mas mabilis! Sigaw ng isang batang lalaki habang itinutulak siya ng kanyang ama sa isang duyan na gawa sa lumang gulong na nakasabit sa isang puno ng niyog. Okay, okay, heto na! Sagot ni Alon. Ang tawa niya ay mas malakas pa kaysa sa alon. Mula sa beranda ng kanilang simpleng bahay sa tabing dagat, pinanood sila ni Mariam. Sa tabi niya, sa isang maliit na high chair, ay ang kakambal na babae ng batang lalaki, masayang kumakain ng pinisang saging. Ang bagong Simula Foundation na itinayo nila ay isa ng matagumpay na organisasyon na katulong na sa daan-daang pamilya. Hindi sila mayaman, pero sapat ang kanilang kita para sa isang simple at masayang buhay. Ang relasyon ni Alon sa kanyang mga magulang ay unti-unti na ring naghihilom, lalo na nang makita ng mga ito ang kaligayahan ng kanilang anak at ang kanilang mga apo. Tinanggap na nila si Mariam bilang tunay na bahagi ng kanilang pamilya. Hinaplos ni Mariam ang kanyang tiyan, kung saan may isa na namang buhay na nagsisimulang mabuo. Tumingin si Alon sa direksyon niya at ngumiti. Ang nangiting iyon, ang parehong nangiti na nakita niya sa litrato sa airport, pagod pero puno ng dignidad at pagmamahal, ay ang araw-araw na nagpapaalala sa kanya kung gaano sila kapalad. Ang kanilang pag-ibig ay hindi nagsimula sa isang fairy tale. Nagsimula ito sa gulo, sa inis, sa isang kasunduan. Pero sa lahat ng pagsubok at kasinungalingan, sa lahat ng sakit at katotohanan, nakahanap sila ng isang bagay na mas mahalaga pa sa perpektong simula. Nakahanap sila ng isang tunay na pag-ibig, isang pag-ibig na itinanim, inalagaan, at pinayabong, hanggang sa ito'y naging isang paraisong sila mismo ang gumawa.